Pinoy Love Story Series. Kung maaari lang akong tumili ngayon ay ginawa ko na. Ngunit hayon nga at hindi pwede. Bakit? Dahil kasalukuyan akong nakayukyok sa ilalim ng kotse at walang puwersa para makasigaw o makatiliman lang. Ang tanging magagawa ko lang ay mariin na pumikit habang nakatakip sa magkabila kong tenga ang mga palad ko. Pipi akong nagdarasal na lamang habang nakikipagbarilan sa labas ang dalawang bodyguards ko. Oo, nagulat na lang kaming tatlo nang biglang may nagpapaputok ng barel habang pasakay ako sa kotse ko kanina. Galing kaming mall na tatlo at kinatagpo ko ang kaibigan kong si Kakay. Dahil nawalan siya ng wallet at call a friend ang bruha. Buti na lang at naeksakto na libre ako today kaya nadaanan ko siya. Pero hayun nga, hindi ko akalain na may babarel sa amin sa public place. Hindi ko lalong inakala na ganito kaseryoso ang threat na natanggap ko kamakailan lang. And again, why me? Wala akong naalala na atraso. Meron pala. Pero malabong iyon ang dahilan ng mga barilan na ito. Hindi to ang tamang oras para alalahanin ang mga bagay na nagawa ko na. At kahit ihingi ko naman iyon ng tawad sa asawa kong nawala na parang bula sa isang aksidente, may 3 taon na ang nakakaraan, ay hindi ko naman pinagsisisihan. Dahil sa atraso kong iyon sa aking asawa, kaya may anak ako na pagbalingan ng atensyon at pagmamahal nang mawala na si Tom. Ilang sandali pa ay wala na akong narinig na putok ng barel. Dahan-dahan ako nag-angat ng ulo. Kailangan kong tuklasin ang nasa likod ng threat na ito. Kailangan kong alamin ang punot dulo because this seems bigger than I thought. Madam Fatima, okay na. Si Lebro na biglang sumampa sa kotse at pumuesto na sa manibela. Buhat nang magkaroon ako ng bodyguards ay sila na ang naging driver ko. Wait, where's Jared? Saktong pagkatanong ko niyon ay siyang litaw na sa gawing kanan ko. Ang hinihingal na si Jared. Salamat naman at mukha namang intact pa ang mga bodyguards ko. Mukhang seryoso ang threat mo, madama. Ani libron sa pagitan ng swabing pagmamaneho. Nagpunas ako ng pawis gamit ang wet tissue ko na parating nasa bag ko bago ko sila balingan na 2. Okay lang ba kayo? Ako naman ay okay lang. Yang katabi niyo, madam, ang tanungin niyo at mukhang may tama. Ani ni Libron. Taranta ko naman na binalingan si Jared. Anong tama? May tama nga, madam. Jared declared while breathing heavily. Natila ito nahihirapan. Where? Kaagad kong sinipat ang katawan niya at hinawakan ko siya sa braso para maipaling ko siya paharap sa akin. Dito. Itinuro niya ang kaliwang dibdib niya sa akin. May tama sa'yo. Padabog kong sinara ang pinto ng kotse nang makarating na kami sa bahay ko. Naglakad din ako sa paraan na makikita ng 2 bodyguards ang pagkainis ko sa mga biro nila. Mga power tripper, kainis. Napagtripa nila akong biruin kanina sa kotse, pues manigas ang mga ito at naiinis ako. Bakit ka nga ba Ines, Fatima? Marahas kong hinilamusan ang mukha ko, saka ko tinitigan ang sarili kong refleksyon sa harap ng salamin na nasa banyo ko. Nakakainis kasi. Sinabihan ko naman na siya na may asawa na ako. Pagkausap ko sa sarili kong refleksyon. At nakakainis kasi. Sa ganoong paraan ko lang maitatago ang kilig. Shit, seriously? Kung kailan ako tumanda at nagkaanak ay saka pa ba ako kikiligin na muli? Malinaw pa sa alaala ko na kay Tom lang ako kinilig ng ganito. Ngayon tuloy ay hindi maaalis sa akin ang pakiramdam na tila ako nagkakasala sa asawa ko. Iligo mo na lang to, Fatima. My mind suddenly shouts at me. Siguro nga ay dapat ko nang iligo ito at nang mahimasmasa naman ako sa mga pakilig na iniisip ko. Dahil ang utak naman ang nagsasabi sa isang tao na mga emosyon niya, hindi ba? I'm getting insane. Pati ang utak ko ay sinisisi ko pa ngayon sa mga bagay na alam ko naman na ako ang may control. I dialed the number of my parents and tapped the speaker button before I proceeded to shower.
Honey, are you alright? My mom asked as soon as she answered the phone. Yes, mommy. And I bet you already know. Sagot ko naman sa kanya habang hinahayaan ko lang sa sarili ko ang lamig ng tubig na nanggagaling sa dutsa ng shower. Yeah, and I'm dead worried about you. Yun naman palagi ang pamatay ni mommy na sabihin. Well, at least mukhang totoong worried siya ngayon. Baril lang naman iyon. Baril. And I'm freaking worried to my own insanity in a minute by now kung hindi ko malalaman ang rason ng lahat ng gulong iyon. Mom, can you please tell me what is this all about? Medyo piko ng tono na muli kong tanong sa mommy ko. Noong nakaraan ko pa iyon tinatanong actually. Wala akong nakuhang matinong sagot mula sa kanila. Siguro naman ay ngayon na nangyari ang barilan na ito. May sagot na sa katanungan ko. Kailangan ko na rin ang privacy ko na unti-unting nawawala na sa pagkakaroon ng bodyguards. Not that ayoko kay Lebron at Jared. Napakabait ng dalawang iyon. At sa halos 2 linggo ko silang nakakasama ay wala akong maerereklamo. Sanay silang makisama at sanay sa tao. Lalo sa klase ng tao na kasing arte ko. Aminado naman ako sa parting iyon ng pagkatao ko. Ayaw ko na madidikit sila sa akin. That is one of my rules to them. Ayokong madikit kay Jared. Okay, sige, aaminin ko. Ayokong madikit sa kanya dahil hindi ko pa nakakalimutan ang nangyari noong first encounter namin. Ayoko na maulit pa iyon. Hindi ko gusto ang pakiramdam na dinudulot niya sa akin. Dahil again, ang mga pakiramdam na iyon ay tanging kay Tom ko lang nadarama. Gustuhin ko man na sabihin sa'yo pero, honey, pasuspense na sabi pa ng mommy ko. I rolled my eyes. Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Mula't simula pa lang naman ay wala na akong boses sa kanila. Maliit pa lang ako ay ako na ang kusang umaalam ng sagot sa mga tanong tungkol sa pamilyang ito. Honey, wait. Your dad has something to say. Yun lang at ang pumalit na sa telepono ay ang boses ni Dad. Hello, brat? I smirked. That kind of smirk na kung makikita lang nito ay mababanaag ng magulang ko ang pait doon. Yep. Ganoon na niya ako tawagin talaga noon pa man. Lalo sa tuwing bumabawi siya sa akin. Yes, I'm here, Dad. Listen, nakahanda na ang chopper ngayon sa helipad ng company. Go there. Maaga pa naman, pwede ka pang makarating sa CDO today. Wait, what? CDO? Minsan na ako nakapunta sa asyenda namin sa CDO. Oo, minsan. At ang minsan na iyon ay hindi ko nagustuhan. Maganda ang Cagayan de Oro. Maganda ang asyenda namin pero napaka-boring doon. At malayo kasi sa kabihasnan. Wala akong ginawa noon doon kung hindi matulog, kumain. Salamat na lang nga at bata pa ako noon. At ang minsan na iyon ay hindi na naulit. Yes, brat. Yun lang ang alam kong safe na lugar para sa iyo. And I won't take no for an answer. I get it. Dahil hindi kailanman inanunsyo sa publiko na pag-aari namin ang hasyenda na iyon. Ganoon pa rin kaganda ang hasyenda na dinatnan ko. Kung ano siya nang huli kong maalala ay walang pinagbago. Sadyang naalagaan ng mga tauhan ni Dad ang lugar. Mayaman sa natural na yaman ang kabuuan niyon. Kay ganda nga niyon pagmasdan kanina sa ere. Yes, narito na kami sa Cagayan de Oro. Kakalapag lang namin. Heto, ang pagdadabog ko nga kanina ay nakarating na ng CDO. Nagdadabog kong hinila ang bagahe ko na makatapak na sa malawak na Bermuda grass ang sneakers ko. Ako na, madam. Habol ni Jared sa akin. At dahil madali naman akong kausap, binitawan ko ang maleta ko kaagad at padabog ko iyon na inihagi sa Bermuda grass. Bago niya pa ako mahawakan. Ang dali mo palang kausap minsan, madam. Sarcastic niyang ani. Napabuga ako ng hangin. Well, para maawat ko ang pagngiti ko dahil bukod sa nakakahawa ang ngiti ni Jared ay kangiti-ngiti naman ang itsura niya. Nakanganga siya at hindi inaasahan ang biglaan kong pagharap. Pero automatic naman ang malawak nitong ngiti sa tuwing humaharap ako sa kanya. Minsan ay aralin mo naman na tumahimik. Kunwari ay pagsusungit ko. Grabe naman ang dabog na yan. Nakarating ng Cagayan de Oro, madam. Saad pa ng Hudyo.
Naramdaman ko ang presensya niya. Hinahabol ang mga hakbang ko. Gagi. Topak na ang tawag dyan. Hindi na dabog. Dinig kong sabi ni Lebron kay Jared. Napailing na lamang ako sa mga kalokohan nila. Ang sarap naman ng ulam dito, madam. Halata naman na nasasarapan ang mga bodyguards ko. Kung pagbabasehan ko kung paano nila sipsipin ang kuhol at kung paano nila wakwakin ang tiyan ng tilapyang malaki na may laman sa loob ng pinaghalong giniling, bawang, sibuyas at kamatis. Inihaw iyon ni Nana Elsa, ang matandang mayordoma ng hasyenda. May palaisdaan kasi doon na naglalaman ng mga isdang madaling alagaan para maulam ng mga tao roon tulad ng tilapia. Malayo nga kasi ang hasyenda na iyon sa kabihasnan. Of course, mas masarap magluto si Nana Elsa sa kusinera sa bahay. Besides, dito kasi ay makakatikim ka talaga ng mga ganitong luto na napakadalang na natin na matikman sa Maynila. Mismo, bulalas ni Lebron. Kahit kailan talaga ay hindi yata ito nauubusan ng energy. Napangiti na lang ako at naiiling. Habang kaharap ko ang dalawa kong bodyguard sa mga sandaling iyon, ay hindi ko maiwasan na punahin ang mga physical attributes nila. Dahil tama si Nana Elsa, gwapo parehas ang mga bodyguards ko. Halata rin na matagal na silang magkasama sa trabaho or sa iisang bahay. Iisa ng bubong na ginagalawan pati tulugan, kasi naman ay sobrang komportable na nila sa isa't isa. Maalala ko nga pala. Siya nga pala, marami namang kwarto sa itaas. Kung gusto na mag-isa ng higaan ay pwede naman. Since hindi pa natin alam kung kailan tayo mananatili rito. Ox lang naman kami na magkatabi ulit, madam. Totoo? Sanay na kami nitong si Lebron na magkatabi. Partner kami palagi sa mga assignments. Maninibago pa kami pag nagkahiwalay kami. Jared Bimp. Nagyuko ako kaagad. Hindi ko gustong nakikita ang ganoong ngiti niya sa hindi ko malaman na dahilan. Okay, ibit balikat ko na lamang na tugon. Sila ang bahala. Hindi naman tayo magtatagal dito, madam. Ginagawa na paniguro ng agency namin ang lahat upang matulungan ang pamilya nyo sa threat na natatanggap nyo. Mahaba na siguro ang isang buwan na pananatili natin rito. Seryosong saad ni Jared maya-maya pa. Sa sobrang seryoso nga ng tono niya ay napatitig ako sa kanya. At nakalimutan ko na ayaw ko nga pala iyon na ginagawa. Magkatotoo sana ang sinasabi mong yan. Dahil mababaliw ako kung matatagalan pa kami bago magkasama ng anak kong si Dom. Makakaasa ka na parati namin na ipa-follow up ang agency tungkol sa case mo, boss, madam. Hayo na naman ang boss, madam ni Jared. Pinagsabihan ko yan sila na huwag na akong tawagin sa formal na paraan pero hindi raw pwede. Kaya hinayaan ko na sila na magmadam sa akin. Huwag lang kako ang boss, madam. Ngunit obviously ay walang gustong makinig sa kanilang dalawa. Hayaan ko na nga lang at nang tanungin naman niya ako kung bakit ayoko, ay wala naman akong naisagot. Alam ko sa mga oras na ito ay negatibo ang gigil na nararamdaman ko. Kasalukuyan akong gigil sa ines dahil ang maharot na si Jared hayon at enjoy na sinusubuan si Ara ng hotdog niya. Ni hindi na ako pinansin kahit nasa harap naman niya ako at nakiupo sa kanila. Mas nakadagdag lang sa pagpupuyos kong gigil ang ngiti ni Lebron sa mga kaharap namin. Subukan lang talaga ni Lebron na tuksuhin ang dalawa sa harap ko. Ay naku, birthday nito ay manghihiram siya ng mukha sa aso. Nasa isip ko lang kanina at hayon ay tutuksuhin na nga ng tinamaan ng magaling ang kapartner nito. Salpakan ko nga ng hotdog ang bibig niya. Ang sweet mo naman, madam. Halos namumuwalan niya ang ani sa akin. Sinimangutan ko lang siya. Ah, oo nga pala. Nabanggit ni Nana Elsa na birthday mo ngayon, Lebron. Happy birthday ha. Pasensya na. Hindi ko alam kaya wala akong regalo. Happy birthday. Kung hindi ba naman panira talaga ng moment si Ara. Sinabayan pa niya ang pagbati ko kay Lebron. Salamat. Simpleng sabi naman niya. Ilang taon ka na nga? Tanong ni Jared. Secret. Pabirong tugon ng kapartner nito. Masaya sana ang kaarawan na iyon ni Lebron dahil iilang linggo na ang pananatili ng dalawa sa hasyenda ay nakasundo na nila ang mga tao roon. Dangan lang at may ara na obvious naman na mulat simula ay type na si Jared. Sumisikret ka pa?
dapat ka na mag-asawa. Pagbibiro ni Jared kay Lebron. Tumawa lang naman ang huli. Sinekreto mo ang birthday mo kaya wala tuloy kami regalo sa'yo. Sabi ni Jared pa sa pabirong tono. Buti sana kung si Jared ang may birthday. Pwede kong iregalo ang sarili ko. Maharot naman ang birong sabi ni Ara. Nang magkansyawa na sila doon ay napipiko na akong tumayo. Hindi ko alam kung bakit bigla ay hindi mo matagalan ang kalandian ni Ara at Jared. I think I need to swim, I declared. Go lang, madam. Shut up, Lebron. Hindi ikaw ang kausap ko. Hindi ang atensyon mo ang gusto kong makuha. Ngalingali kong sabihin sa makulit na si Lebron. Gusto ko tuloy mapa-rolled eyes at kanina pa ako nakakatanggap ng cold treatment mula kay Jared. Papaano ba naman ako makakahinging pasensya sa nangyayari kahapon kung ganito siya? Kahapon kasi ay tinopak na naman ako sa kanya, ewan ko ba. Pinakialaman niya kasi ang paa ko nang maidlip ako sa sofa. Minasahe niya ang ankle ko at sa paraan ng pagmamasahe niya ay nasipa ko siya dahil pamilyar ang ginagawa niya sa akin. Ganoon kasi magmasahe si Tom sa akin noon. Lihim akong napabuntong hininga. Ako naman ang may-ari ng hasyenda na iyon kaya naghubad na ako ng roba kasi hodang naroon silang lahat. Hinubad ko ang suot kong roba. Lumadlad sa lahat ng taong naroon ang two-piece bikini kong kulay neon green. Malapad ako na pangiti nang sa wakas ay tapunan ako ng pansin ni Jared. Halika na, Lebron, swimming tayo? Kayag ko sa kwela ang bodyguard. Busy kasi si Jared with Ara kaya tayo na lang muna ang lumangoy. Let's go, madam. Buti pa si Lebron madaling kausap. Pero CR muna ako, madam. Wait lang. Patakbong umalis na si Lebron, sapo niya ang sariling tiyan niya. Hindi mahirap na hulaan na sa banyo ang takbo ng isang iyon. Napabuga ako ng hangin, pinigilan ko na matawa kay Lebron. Heist, wala kasi siyang tigil sa kakakain. Sinulyapan ko muna si Jared na nananatiling nakatingin sa akin. Sino ba naman ang hindi titingin sa akin? Halos wala nang tinakpan sa suot kong two-piece. Isang kalabit mo lang sa string ng suot ko ay makikita mo na ang lahat. Patunay na nga rin ang mga mata ng mga lalaking naroon na lahat ay sa akin na nakatuon ngayon. Walang salitang iniwan ko na sila ni Ara roon. Bahala itong makipagbulahan sa babae. Ayokong i-entertain na rin masyado ang ines na nararamdaman ko sa kanila. Kaya minabuti ko na lang na magsuswimming at iwan sila. Hindi ko nagugustuhan ang klase ng tingin at lapet ng isang lalaking iyon kay Madam Fatima. Kanina ko pa sila pinagmamasdan at sa totoo lang, gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na kaya ko. Hindi lulubayan ng tingin si Madam Fatima ay dahil bodyguard niya ako. At hindi dahil alam ko ang ginagawa ng lalaki na iyon ngayon na paglapit at manakanakang haplos sa braso at balikat ng boss ko ay lagpas na sa matatawag na limitasyon ng bagong magkakakilala. Birthday nga ni Lebron ngayon halos. Lahat ng imbitado sa kasiyahan ay mga tauhan ng hasyenda. Alam kong baka kababata ni Madam Fatima ang lalaking iyon na nalaman ko mula kay Ara na Eric ang pangalan. Pero ewan ko ba. Hindi maganda ang pakiramdam ko talaga sa kanya. Men, mukhang delicate si Madam doon ah. Tudyo ni Lebron sa akin. Nagsalita siya sa suot kong earpiece. Automatic na naghiwalay kami kanina para mas madali namin na makikita ang kilos ni Madam Fatima. At hayun nga at nakikita na rin ni Lebron at malamang ay nararamdaman na rin niya ang red flag alert sa lalaking kasama ni Madam Fatima na naglalangoy. Nang tila magilaw nang nagpapaalam si Fatima sa lalaking iyon, tumayo na ako sa kinauupuan ko at dinismiss ko na si Ara sa maayos na paraan, alam ko. Tumayo na ako dahil ang kamay ng lalaking kanina ay sa braso at balikat lang. Ni Madam Fatima naglalandas ay napunta na sa bewang niya. Wala naman sanang problema roon. Yun ay kung hindi ko nakikita na hindi yun nagustuhan ng boss namin. At tila hirap ito na i-dismiss ang Eric na iyon. I grated my teeth. Mukhang may masasapak ako, birthday na birthday pa naman at dapat ay masaya sana ang lahat. Isang birthday punch naman dyan. Buskang muli ni Lebron sa earpiece na kumukonekta sa aming dalawa. Enough! I said enough! Jared! Hey, ano ba?
Kung hindi dahil sa pag-awat ni Madam Fatima, iapos niya ako sa bewang ko at pilit na hinihila palayo sa nakahandusay na lalaki, ay hindi ko titigilan na paputukin ang mukha na lalaking iyon sa suntok. Hindi man lang ito nakagalaw mula sa magkasunod na sapa ko sa kanya kanina, nang basta na lang akong bumulaga sa harap niya. Nang tigilan ko ang lalaki ay nagmarcha na palayo si Madam Fatima. Pero bago siya umalis ay umiling-iling muna siya sa akin. Parang disappointed pa siya. Siya na nga itong pinoprotektahan. Naiinis na sinundan ko siya. May problema ka naman ba sa nagawa ko? Ang pagganta ko sa entertainment room, pinatigil mo ng walang dahilan. Ganoon din ang pagmasahe ko sa paa mo. Tapos kanina ay ang pakikipaglapit ko kay Ara. Pati ba naman ang pagprotekta ko sa iyo ay kinagagalit mo? Trabaho ko naman yun ah. Ani ko kay Madam Fatima, hinabol ko siya. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Jared. Pasuplada niyang sabi. Nagkiskisan lang lalo ang mga ngipin ko sa labis na inis na nadarama. Teka nga, hinila ko siya sa kanyang braso, hindi ko binitawan iyon. Ba't parang galit ka? Hinarap niya ako. Bakit? Dapat ba akong matuwa? Ngumiti siya sa paraan na labas ang lahat ng kanyang ngipin. O hayan, okay na? Happy? Sa kasarkastik niyang turan. Pumayag siya sa hawak ko pero hindi ko siya hinayaan na makaalpas. Ang labo ang labo niya, ang labo nitong nangyayari. Ano ang ikinagagalit mo? Tanong ko. Let me go please. Malayong sagot niya. No, hindi kita hahayaan hanggat hindi mo sinasabi kung ano ang problema mo. Trabaho ko lang na protektahan ka. Kasama roon ang mga manyak na katulad ng isang iyon. Wala siyang tugon. Tell me, nagagalit ka ba dahil inawat ko kayo? Dahil inawat ko siya sa pagmamanyak niya sa'yo? Hindi ko naiwasan na pagtaasan na siya ng boses. Nakakapikon kasi siya. I said, let me go. May talim ang tono niyang sabi. No, ipaliwanag mo muna sa akin kung bakit ganito ito. Kung bakit ganito tayo. Sigaw kong muli. Bumuntong hininga siya. I'm sorry. Nahilot niya ang sariling sentido. Sorry sa lahat, sa nangyayari nitong mga nakaraan. Hindi ko alam. Tila naguguluhan niya pang-ani. Napipikon ako nagbuga ng hangin. Ang labo mo Ang layo rin ang sinasagot mo sa tanong ko. Wait. Ano nga ang tinatanong mo ulit? Sabi niya. Titig na titig siya sa akin. Yung tungkol sa pagmamasahe mo, sa pagkanta, at sa ulam na niluto mo. Salamat sa pagmamagandang loob mo, Jared. Pasensya ka na sa naging reaksyon ko. Salamat din at nagawa mong i-dismiss si Eric kanina. Now, let me go please. Mas nagkiskisan lang ang mga ngipin ko dahil mas nakakainis lang ang pagiging sarkastiko niya. Ano nga ang ikinagagalit mo? Nagulat ako sa biglaang pagtapik niya sa dibdib ko. Tanong ka pa ng tanong. Nagpasalamat na ako Nag-sorry na rin ako. Ano pa? Ano pa ang gusto mo? Sigaw niya. Magsasalita pa lang sana ako ay kinagulat ko na ang biglaan na pagpiyok ng boses niya. Tila maiiyak na siya. Damn you. Hindi mo alam kung gaano mo ako ginugulo. Yun ang sagot kung bakit ako galit. Okay ka na, ha? Gigil niyang hiyaw. Malakas niya akong hinampas sa dibdib ko. Fatima. Nag-angat siya ng palad. Pinatitigil niya ako. Naguguluhan ako, Jared. Please, hayaan mo na muna ako. Naguguluhan din ako. Kaya hinayaan ko na lang siyang makaalis mula sa pagkakahawa ko sa braso niya. May ilang segundo na siyang nakatalikod ng tila. May pumintig na kung ano sa sentido ko. Wala akong makalap na matinong background tungkol kay Jared. Nakaharap ako ngayon sa laptop ko. Muli kong nasabunutan ang sarili ko sa frustrations. Heto na naman ako. Hinahanapan ko na naman ng sagot ang lahat ng tungkol kay Jared. Napakaewan ang naiisip ko pero masisisi ba ako? Oo na. Kabaliwan akong kabaliwan. Pero kahit sino naman ay malagay sa sitwasyon ko, ay ito rin ang gagawin at mararamdaman. Masyadong familiar sa taste bud ko ang luto ni Jared. Masyado rin na familiar sa akin ang boses niya. Kaya hindi ko talaga masisisi ang sarili ko sa idea na baka iisa sila ng asawa kong si Tom.
Idea at konklusyon, kulang ang lahat pero ang pinanghahawakan ko sa ginagawa ko at sa kabaliwan ko ay ang katotohanan na wala akong nilibing na bangkay ng asawa ko. Mas lalong kilala ko ang lahat-lahat sa asawa ko. Kahit ano pa ang sabihin ng lahat, hahanapan ko ng kasagutan na ang idea na gumugulo sa isip ko ngayon. Habang kasama ko pa si Jared, habang bodyguard ko pa siya, habang hindi pa nalalaman kung sino ang nasa likod ng threat sa akin. Kaya dapat na akong kumilos. Pero hindi uubrang ako lang ang umalap. Kailangan ko ng mas matibay na kakalap. Yung mas may ability na gawin ang bagay na ito. Nagpa siya akong tawagan ng isa sa mga kaibigan ko makakatulong sa akin sa ganitong aspeto. Kaagad naman niya akong kinonekta sa kakilala niya na mas makakatulong sa problema ko. Sinagot naman ang taong kailangan ko ang cellphone niya pagkatapos ng 3 ring. Hello? Inspector, good evening. Lumabas ako ng kwarto ko. Tensyonado ako habang kausap ang mahusay na inspector sa hindi ko mawari na rason. Ilan pang pukulan ng salita and all bago kami nagpaalam ng inspector. Oo, pinapatrabaho ko na sa kanya ang tungkol kay Jared. Ikaw pala akala ko ay may ibang tao na narito. Untag sa akin ang lalaking kakabanggit ko lang. Bigla siyang sumulpot. Nagulat pa ako nang mapagtantong. Nakarating na pala ako sa bandang garden. Hi. Nagpapahangin lang ako. Pagdadahilan ko na lang kahit hindi naman niya ako tinatanong kung anong ginagawa ko roon ng alanganing oras. Nakagat ko ang ibabang labi ko pagkatapos. Naalala ko kasi na nagkatampuhan nga pala kami kanina. Sige, maiwan na kita. Paalam niya. Nais ko sana siyang pigilan. Safe ka naman dito at na-check ko na ang labas at loob ng property mo. 12:00 na kaya nag-iikot ako rito sa perimeter area ng property mo. Napalunok ako. Nang hindi ako tumugon ay umakma na siyang iiwan na ako roon. Nakagat ko ang lower lips ko pero hindi ko na rin naawat ang sarili ko sa pagpigil sa kanyang paglalakad. I'm sorry. He stopped right where he stood. Nilingon niya ako. Wag mo nang intindihin yun. Wala na iyon. Pero sorry nga. Kumunot ang noon niya. Sinabi ko nga na okay na yun. Sorry pa rin. Pangungulit ko sa kanya. Umiling siya. Ang weird mo talaga, boss madam. No, may naalala lang talaga ako. Mas lalo lang kumunot ang mga noon niya sa labis na pagtataka. Gustuhin ko man na tanungin kung sino o ano yan, pero baka ma-invade ko naman ang privacy mo, so huwag na lang. Adyos na, boss madam. Matulog ka na rin. Mahal na mahal ko ang taong pinapaalala mo sa akin. Awat ko sa kanyang sinasabi. Tahimik na nagkakatitigan kami. Kung ilang minuto ay halos hindi ko na mabilang. Mas mahalaga kasi sa akin ang pakiramdam na habang tinititigan ko ang mga mata ni Jared ngayon ay parang nakikita ko talaga sa kanya ang asawa kong si Tom. Good night, boss madam. Tanging nasambit niya. Confirm. Si Jared at Tom ay iisa. Nakakagulat at mahirap paniwalaan. Masyado na rin niluman ng mga palabas sa TV at mga nobela ang ganoong senaryo pero heto, nagaganap na nga sa amin. Pinamumukha sa akin ang tadhana na magaganap iyon, gaano man hindi ko paniwalaan. Ang inspector na kinunta ko ang siyang unang kinatagpo ko nang makabalik kami mula sa CDO. Kinailangan na namin na bumalik sa Metro Manila dahil itinawag din sa akin ni Dad. At ngayon nga pagkatapos kong kausapin ng inspector ay ang mga magulang ko ang nakaharap sa akin. Kasama kasi sila sa naging report sa akin ng inspector. Patawad iha, hindi naman namin sinasadya na masurungan ang kotse nito. Ng daddy ko. Ayon sa kwento niya ay ang driver na si Mang Ben ang siyang nakadisgrasya noon kay Tom. Matanda na si Mang Ben, hindi na maaaring makulong, kaya kaagad na nag-decide ang daddy ko na itago ang pangyayari. Nakatulong ang pagkawala ng memorya ni Tom sa pagtatago. Gayon din ang pagkasira ng halos kalahati ng mukha nito kaya naggawa na ng facial surgery ang huli. Hindi na ako masyadong nagtanong. Sina Jared at Lebron ay galing sa agency kung saan ang ninong kong retired colonel ang nagmamay-ari. Kaya wala na akong dapat na pagtakhan kung paano naging bodyguard si Jared. Ilang sandali pa tulad ng iniisip ko ay binanggit na nga ni Dad na doon niya na
Kay Ninong Sarge tinago si Tom dahil alam niyang mas makakatulong iyon sa asawa ko na siyang nangyari na nga. Oo, nakaplano ang lahat. Maging ang death threats. Grabe, daig ba ng daddy niya ang writer at director sa pelikula? Hindi ko lang maintindihan kung bakit pati ang barilan ay... Pakana mo lang pala, Dad? Tumango si Dad. Ginawa ko iyon para mapapayag kang magpunta sa hasyenda. Good decision nga siguro kung matatawag iyon. Dahil kasi sa pagpunta namin sa hasyenda ay nagkaigihan kami ni Jared. Dalangin namin ang kapanatagan sa pagsasama niyo ni Jared. Iyon ang huling salita ni Daddy sa amin bago kami tumayo ng mag-asawa. Living alone ang husband ko, ang family niya ay hindi naman malapit sa kanya. Dahil anak siya sa labas, wala akong magiging problema sa family niya na magsabi kung sakali. Magkakaroon lang ng problema kapag nagbalik na ang alaala nito. So, wala na pala akong trabaho sa iyo eh. Ani Jared ang mapag-isa na kami sa loob ng bahay ko. Magkahawak ang mga palad namin mula pa kanina. Naroon naman siya nang ipaliwanag ni Dad at ni Inspector ang lahat. Nginitian ko siya. Nang nasa tapat na kami ng pinto ng kwarto ko ay hinarap ko siya. Sabi ko na nga ba, ikaw at si Tom ay iisa. Hindi maaari magkamali ang puso. Matamis siyang ngumiti, mas hinigpitan niya ang hawak sa mga palad ko. Sabi ko na nga ba, may something sa'yo. Kaya pala mahal na kita magmula nang makita kita sa mga pictures. Madamdami na saad pa ni Jared. Pagak akong tumawa, tumingkayad ako at tumingala para mahalikan ko siya. Nang magsalo ang labi namin ay pag-aangat na sa ere ang sumunod kong nararamdaman. Binuhat na niya ako. Naghiwalay lang ang labi namin ang kailanganan na namin ng hangin pareho. Ano bang plano mo, Jared? Ikaw ang binibigyan ko ng karapatan na mag-decide pagdating sa anak natin at sa pamilya natin. Mas lalo na sa naging atraso ni Dad sa'yo. Umiling siya. Wala naman siyang atraso sa akin. Naging mabuti pa nga niya nang kupkupin niya ako. Nauunawaan ko ang takot na lumukob sa kanila. Nauunawaan ko rin ang concern niya. Wala pa akong alaala sa ngayon pero ang puso ko ang tinatanong ko magmula pa kanina. Inilapit niya ang isa kong palad sa kanyang dibdib. Ikaw ang tinitibok nito. Sa ngayon ay bilang ako si Jared. Gusto kong magpatuloy iyon hanggang sa kahit magbalik pa ang alaala ko. Para sa panibagong tayo habang unti-unti mong ipinapaalala sa akin ang tungkol sa nakaraan nating dalawa. Marahan lamang akong tumango. Nang yukuin niya ako ay napapikit akong hinintay ang kanyang labi. I love you, husband. And I love you too, wife. At sa muli naming paghalik sa isa't isa, alam ko, bibilang pa ng mga taon na kaming dalawa ay magkakasama.